Sa ikatlong ebanghelyo, yan ang kay San Lucas. Meron dong natatangi. Siya lang ang naglahad. Yun ang kanyang karanasan tungkol kay Jesucristong muling nabuhay. Ano po itong karanasan na to? Well, kapareho ni Mateo, kapareho ni San Marco, ay nandun ang mga babae. Sa maaga ng umaga ng unang araw. Pare-pareho yan. Pero, bakit dalawa? Ayon kay San Lucas, ang lalaki sa loob ng kanyang puntod, sa kanyang garden tomb. Bakit dalawa? Mahalaga po sa panahon ng mga apostoles. Hanggang ngayon po, dapat dalawa ang witnesses. Kasi pwedeng kakunsyaban ang isa Pero pag dalawa po ang nagtestigo, mas mabigat po at mas alam nilang makatotohanan. So yung dalawang lalaking ito na naandun sa empty tomb, nagpapahiwatig. Totoo ito kasi higit sa isang lalaki ang testigo na wala na siya rito sapagkat yung hinahanap yung patay ay muli nang nabuhay. Okay. Pero itong mga babaeng to na sinabihang pumunta sa mga apostoles, talagang pinuntahan nila, unlike kay San Marco. At ipinahiwatig nila, kanilang nilahad ang kanilang na-experience sa tomb. Alam niyo po, ayon kay San Lucas, alam niyo po ba ang tawag ng mga lalaking to na apostoles at disipulo? Nonsense! Parang sentimental na gusto mo pang buhay pero patay na. Hoy, get over, move on. Ibig sabihin, nagya? Pero si Peter, nagtatakbo. Pumunta siya doon sa puntod ni Jesus at nakita niya ayon sa inilahad ng mga babae. Pero alam niyo, hindi siya naniwala. Amazed lang. Nagtataka lang. At nakakapagtaka nga naman, no? Bakit mangyayari ito sa mga babae? Ba't hindi kami? Kaming kasama niya ng 3 taon. Ba't di siya magpakita sa amin? So, nangyari. Merong dalawang dating disipulo ni Kristo. Sabi nila, kalokohan na. Biruin mo, nag-uusap sila, dumating si Jesucristo, hindi naman ma-recognize. Hindi nila nakilala. At sabi nila ni Kristo sa kanila, anong pinag-uusapan nyo? Tungkol to sa Jesucristo na namatay, nakabayubay sa krus. Ano ba yon? Ikaw lang ba ang walang alam sa nangyari sa mga nakarang araw na ito? 3 araw na. Eh, problema, may mga babae, sabi nila, wala daw yung katawan sa puntod. Hello? Pero okay lang yun Kasi hindi naman kami naniniwala sa mga babae bilang testigo Ang problema yung mga lalaki, si Pedro pa isa. Sabi niya, nakita rin daw niya, ayon sa inilahad ng babae, hello naman talaga. Wala na kaming kinalaman dyan. Alis na kami sa barkadang yan. Nasisiraan ng bait. Get over naman. Move on na tayo. Naaloko na tayo 3 taon. Magpapaloko pa rin tayo. That's why they left. Tapos si Jesus, inunawa ang kanilang pinanggagalingan. Alam niyo pinanggagalingan nila? Ang Kristo Mesiyas, hindi nasasaktan. Hindi naghihirap. Merong Mesiyas na Kristo na dadaong sa kaluwalhatian na hindi dumaan sa pasyon o kahirapan. Yon ang kanilang hindi makuha. Kaya mula kay Moises hanggang mga propeta, sinabi ni Jesus, hindi nyo ba alam? Nawawala na ba kayo ng kaalaman na ang tunay na Kristo ay kailangan magbata? Kailangan niyang mag-alay ng kanyang sarili
At ito'y hanggang sukdulan. At pinakita niya sa kanila kung paano yung kanilang alam na sinasabi nilang scriptures ng panahon na yon ay patungkol lahat sa suffering Messiah. Sa ganda po ng usapan, sabi nila nung kinagabihan, "Were not our hearts burning?" Wow! Sa kanilang narinig, iba po ang nangyayari sa kanila. And therefore, sabi nila, "Sir, pwede bang makituloy kayo sa amin ngayong gabi? Huwag na kayong umalis pa. Dito na kayo makipagkumain kasama namin." O ayon. Nung sila'y umupo na at siya ay guest si Jesucristo, sila ang host, paano kaya na siya ang kumuha ng tinapay? Siya ang naging host. Sila ang naging guest. At nung kanyang pinutol at pinaghati ang tinapay na yon para ibigay sa kanila, nagbukas ang mga mata. Nakilala nila si Jesus. Bigla na lang nagla. At yon, dali-dali silang bumalik, sabi ni San Lucas, sa Jerusalem. Yung kanilang sinabi na nahihibang sila, ngayon sila may kwento. Nakita nila sa breaking of the bread. Yan ang karakteristik ni San Lucas. Yan ang nangyayari sa ating Santa Misa. Meron tayong breaking of the word. Meron tayong scriptural readings, first, second, at saka gospel. At lahat yan, ini-explain ng pare na patungkol kay Jesucristong namatay at muling nabuhay. Yung liturgy of the word natin, the table of the word of God, magiging flesh, table of the Eucharist, magiging kanyang katawan at dugo. Yun po ang paghahati ng tinapay, the host, na ibibigay sa atin ni Jesucristo ng pare tuwing Santa Misa, at ating tatanggapin ang presensya ng ating Panginoon. The Eucharist, ang ating Santa Misa, ay testigo ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. At yan, nangyari na yan in the first day. Unang araw po ito. Of course, kinagabihan. Pero unang araw ito ng linggo na yan. Si Kristo, sa mga apostoles na to, sa mga disciples na to, ay siya'y nagmisa. Nag-break bread. At sasabihin niya ni San Lucas, sa ikalawa niyang libro sa Acts of the Apostles, sa gawa ng mga apostoles, the breaking of the bread. Alam niyo mga kapatid, kulang ang ating paniniwala kay Kristo kung hanggang scriptures alone tayo. Pag wala tayong sakramento, wala tayong kakainin, at akala lang natin simbolo-simbolo, hindi po kumpleto ang rekado. Ano ba ang ating paniniwala? Kwentuhan? Bidahan ba ang ating pananampalataya? O bawat isa sa atin hahamunin ng simbahan ni Jesucristong head of the church? Tatanggapin mo ba ako? Kahit sa kaliitan, kahit sa kapayakan ng simpleng tinapay pero aking katawan, ng simpleng alak na aking dugo. Makikita mo ba ako? Magtatagpo ba tayo sa komunyon? Nagkaroon po tayo ng pandemic. Baka sanay pa kayo hanggang television mass. Alam niyo po, ilawit niyo po ang dila niyo sa television mass ninyo. Tingnan natin kung makakapag-komunyon kayo. Walang magbibigay ng komunyon sa inyo. Ano mang lawit ng dila mo? Dapat pumunta ka sa assembly ng mga naniniwala of the believers at sama-sama, communion, magkakaisa, magkakasama, magkakabahagi, i-declare natin na siya nga ay buhay. Para pagsabi ng pare, matapos ang misa, kagaya ng sinabi niya kay San Mateo sa Ebanghelyo niya,
Go! Humayo kayo. Kayong lumapit, umalis kayo sa simbahang to. Iatid nyo ako. Na inyo nang kasama, na inyong nakiisa kayo sa komunyon na to, ihatid nyo ako sa mga taong hindi pa ako kilala. Pero syempre, ang paghayo natin sa ating tuwing misa maging linggo o araw-araw, ang makakatagpo natin, mga tao, ating kapamilya, mga anak nating musmos, o malaki na, millennial pa man din. Makikita ba nila sa atin si Kristo'y muling nabuhay? Kasi itong dalawang disipulo ng Emmaus, sa kanilang kahibangan, sa kanilang kayabangan, na hindi sila naniwala sa mga babae, lalo pa sila nagtaka na may mga lalaking naniwala sa mga babae, magbabago ba tayo ng isip tungkol sa isa't isa? Dapat lang ba ang ating pakinggan yung paniniwala na sang-ayon tayo? What about pag nagsalita na ang ating nanay? Pwede kayang ginagamit siya ni Jesucristo para maging testigo sa atin ng tunay na asal? What about yung ating teacher sa ating mga paaralan? What about mga laiko natin na evangelizer sa simbahan natin? Dapat ba palagi ako'y tatanggap ng komunyon sa kamay lang ng pare? Ba't di mo tanggapin ang komunyon sa kamay ng isang lay minister? Mas bilib ka lang ba sa pare? Ano klase ang ating paniniwala kung tayo may mga prejudice? Meron tayong mga judgment na mali. Yan. Sabi tuloy ni Pope Francis, inuulit niya, Fratelli tutti, tayo po'y lahat magkakapatid. Alam niyo po ba, pumunta siya sa Abu Dhabi. Nakipagtagpo sa imam, hepe po ng mga Muslim. Nakipag-agreement po. At dahil doon, meron na tayong parang relationship sa mga Muslim ng Abu Dhabi. At pwede pong magmisa na harap-harapan, lantaran sa isang simbahan, sa isang bayang mga Muslim. Bakit? Naniwala si Pope Francis na lahat ng tao may kabutihang loob. There's always goodness in every person. Tinutuligsa siya Kasi, kamukha nun, fiducia supplicans. Ayaw ng ilan sa atin na pindisyonan ang mga hindi kasal sa simbahan. Natanong ko nga yung tao nagpapabless ng kanyang kotse, tatanungin mo ba bilang pare kung kasal siya sa simbahan o ibe-bless mo yung kotse? Ito na nga Ba't di mo kilalanin, gawin mong kaibigan, lumapit na nga sa'yo. Nagsabi hindi pa sila kasal, pero humihingi ng blessing kasi mag-a-abroad sila. Ang ganda na ba dapat ng ating blessing? May the Lord bless you, keep you. Ano ibig sabihin ng keep you? O ba, diba? Keep refrigerated. Preserve ka sa buhay. May the Lord show His face, magpakilala sa'yo, at tuloy, maawa, be gracious to you. Na dahil na konsyensya ka sa sitwasyon mo, baka ba pag-isipan mo, ano bang dapat mong gawing pagbabago? And may the Lord lead you. Walang pursahan. May the Lord not impose, but rather with the Spirit, inspire you for a life. Sasabihin ba natin na mali mag-bless ng tao when gusto natin i-bless ang aso? I-bless ang kotse? I-bless ang building? Hindi ba dapat ang tao ang makatanggap ng blessing?
Pero siyempre, bilang pare kami, dapat namin kaibiganin at simulan ang kanilang mas malawak na pananaw sa kanilang pamumuhay bilang magkasama. Kung maaari pa, ang next step na sila'y ayusin nila sa simbahan ang kanilang pagsasama. Ito rin sinabi ni Pope Francis, Laudato Si. Tinawag niya ang sun and moon, brother ko, sister ko. Bakit? Sabi niya, galing tayo sa lupa. We are stardust. We are stardust. Hango din tayo sa mundong ito. So hindi tayo katiwala lamang. Tayo'y kauri. Tayo'y kabahagi ng ating tinatapakang lupa. Ang pag-ingat mo sa lupang yan ay bahagi ng iyong paniniwala. Buhay ang Diyos at nais niya makasama ka, maging testigo ka ng kanyang buhay na muling pagkabuhay at asikasuhin na mas magandang pamumuhay at pag-aayos ng iyong trato sa kalikasan para naman those who are poor may have more, not only those who are powerful. Sabi nga ng isang obispo natin, si Bishop Broderick Pabilio, live simply so that others may simply live. Yan ang pagbabagong pananaw kung ikaw nakilala mo ang Panginoong Hesukristo. Buhay.